guys! Welcome back to my channel. Ayan. So, ngayon lang ulit ako nakagawa ng video para sa inyo kasi we went sa Coron last week and then the following week si husband naman yung nagpunta sa Thailand. So, very very busy and walang time para gumawa ng video. But now, ayan, I'm making this video para sa inyo and I'm gonna show you my makeup haul from the States. I ordered it, kaya I will share it to you. And first is the Lorac Unzip. Ayan, finally I have my own Lorac Unzip. So, eto yung loob niya. So, ayan yung shade niya. Meron siyang 10 shades. And, ayan, usually, ito yung mga ginagamit ng mga makeup artist sa mga brides nila. Kasi as you can see on the colors, very pastel and maganda yung pigment niya. Special this one, yung unconditional. And, itong unspoken. So, ito lang dalawa, solve na yung eyeshadow nyo, especially sa mga brides. So, ayan, I will show you a swatch. Ngayon, ito yung pinaka-favorite kong shade, yun, unconditional. So, ayan yun, unconditional. Ganda siya. And then, the next one is yung unspoken. So, usually, so, the next one is unspoken. So, ito yung pinaka-contour. Ayan. Ganyan yung shade niya. Para siyang taupe, pero a little bit darker. And then, para naman i-highlight yung eyeshadow, usually yung ginagamit is yung Unreal. Ito siya. Shimmery siya. So, kailangan yan pang-highlight dun sa eyeshadow. Usually ginagamit dun sa center of the lid. And then, ito pa yung magagandang color. And if you wanna go smoky, you can use this Unbridled. Ayan. Para siyang maroon. Maroon going brown. Then, ayan. And then, sunod naman is yung Untamed. Ito, shimmer din to. Ayan. Meron siyang pigments na shimmery, medyo glittery siya. Pero maganda siya, pigmented. And hindi nalalaglag yung mga glitters niya, yung mga shimmer niya. Tapos, for highlighter, ito yung maganda, yung undercover. So, maganda tong gamitin sa ilalim ng brows. Yan. Undercover. So, ayan siya ulit. Din yung unzip. Very, very handy. Tapos, magnetic yung takip niya, kaya hindi siya basta-basta mabubuksan. And, when I bought that, it goes with a little behind-the-scenes eye primer. So, ayan, matching siya. Kaya, maganda to pang travel, or even if you're not a makeup artist, maganda to sa kikay pouch nyo kasi goes with primer na in the eyeshadow. And if you notice my eyeshadow, ayan, gamit ko yung unzip. Kaya, I go smoky. Kasi, nakakatuwa talaga yung mga colors. Ang ganda nila. And, very, very pigmented. Konting dump lang ng brush. Ayan. Sobrang tingkad na nung kulay. So, the next one is this e.l.f. High Definition Under Eye Setting Powder. Maliit lang siya na container. Kasi, of course, para lang siya sa under eye. So, hindi nyo kailangan ng marami nito. So, it goes with a little brush. Sobrang tiny ng brush niya. But anyway, what's important is yung nasa loob. Ayan. So, tiny container siya. And then, the only thing that I don't like or not really like is yung packaging. Kasi, pag sinarado mo siya, sobrang higpit. Kaya pag binuksan mo, ayan. So, very careful lang dapat sa pagbubukas kasi pwede siyang tumapon. Anyway, I still have my sticker on it. So, ito siya. Ang shade niya is Sheer.
So, yung pigment niya sa loob, the powder itself is finely milled. So, sobrang pino niya, kaya hindi siya nag-crease. So, ito yung kinaganda niya, kaya gustong-gusto ko siya. Actually, siya yung gamit ko ngayon, under my eye. Siya yung pinang-set ko after concealer. Tsaka mura lang to. Very, very affordable compared to other brands. And next one is this Sonia Kashuk Illuminosity Powder. Maganda yung lalagyan niya, kaya naakit ako. But anyway, maganda rin yung loob. Actually, at first, so medyo disappointed ako at first kasi, teka lang, ayan. At first, medyo disappointed ako kasi pag sinwatch mo siya, ganyan yung kalalabasan. So, parang madulas na parang walang product, 'di ba? And then, I tried it on my face and I was so But when I tried it on my face, I was surprised kasi ang ganda nung finish niya. Para siyang satin finish na silky. Especially sa under eye at saka dun sa T-zone, parang pang-highlight na rin siya. Medyo, hindi nyo talaga siya makikita pag sinwatch nyo. Ayan, yan siya. So, makikita nyo lang na medyo highlighted ng konti. But when you touch it, ang smooth ng texture niya. So, napansin ko dito sa Sonia Kashuk Illuminosity Powder, once you sweat, hindi nag-cake yung foundation. Kasi, siguro dahil dito sa particles niya na madulas or satin finish, so nag-glide lang yung water. Imbis na i-wash out nyo yung foundation nyo and other products on your face, ang ginagawa niya, pinapaangat niya lang yung water or yung sweat. And then, just i-dump nyo lang ng tissue paper. And then, yung medyo ayaw ko dito sa Sonia Kashuk Illuminosity Powder is, kasi ako medyo dry yung face ko since I came from Coron. So, nababad ako sa araw and sa salt water. Kaya nag-dry yung face ko. Kaya, yan, nung ginamit ko siya sa mukha ko ngayon, since satin finish nga siya, kitang-kita mo yung na-dry. Kaya, ayan, hindi ko to ina-advise siguro sa mga dry yung face. Kasi, mas lalong mahalata na dry yung face nyo kasi nga dun sa texture niya na madulas and satin. Next one is yung Sonia Kashuk Bronzer. Ayan, ganyan siya. Ayan yung packaging niya. And nga pala, inside comes with a little brush. Even yung Illuminosity Powder, meron siyang brush sa loob. Pero hindi ko ginagamit kasi ang weird ng itsura niya. But anyway, ayan, may mirror din siya sa loob. So, very, very handy. And, ito naman yung bronzer nila. So, yung S na part is shimmery siya. So, intended for highlighting your cheeks. And then, yung brown is yung contour matte siya. So, ako, ang ginawa ko, I just swirl my brush all over para mag-mix siya. And then, dito ko na siya nilagay sa cheeks ko. So, hindi na ako gumamit ng blush and highlighter. So, isa na lang siya. Dito ko siya nilagay sa medyo gitna. In between the jawline and dun sa upper cheeks. Sa medyo gitna kasi, medyo shimmery na siya, kaya yan na lang. So, maganda to pag mga nagmamadali kayo kasi 2-in-1 na siya. Ito yung sa S part. Ito yung highlighter o yung shimmer part. So, ito yung makinta. Ayan. I don't know guys if you can see, pero ayan, medyo gold siya. Gold yung ano niya. So, even if maparami or mapakonti yung lagay nyo, it's okay kasi tugma pa rin siya sa skin tone natin. And yung matte part, pang highlight. Ayan. So, hindi siya ganun ka-dark, kaya madali siyang gamitin kasi hindi mo na kailangan mag-adjust. So, all you need to do is, ayan, ikaskas nyo lang yung brush nyo dun sa product and ikaskas nyo sa mukha nyo. And then, my brushes. So, I got this e.l.f. small tapered brush. So, ayan siya. Maganda siya. Ginagamit ko siya
for setting my under eye. So, sakto kasi siya sa eyes. Ayan, ganyan siya. Maganda to. Ito yung ginamit ko kanina together with the e.l.f. under eye setting powder. So, it goes hand in hand kasi itong tapered brush, small tapered brush, intended talaga siya for under eye. And then, ito namang under eye setting powder. Very fine yung powder niya, kaya swak na swak siya dito sa brush na to. Next one is yung small stipple brush. Ayan, so ito, ginamit ko na siya sa face ko kanina. Actually, what I like about this is very small siya. So, hindi ko na kailangan mag-iba pa ng brush on brushing the edges. Compared to this one, ayan, compared to this one, intended siya for face talaga. So, yung mga edges, hindi niya kayang abutin. Especially sa under eye and then sa gilid ng nose. Kaya, I like using this one kasi saktong-sakto siya doon sa mga edges. Next one is itong concealer brush. Ayan, so, maganda siyang gamitin. Actually, concealer brush siya, pero ginagamit ko siya pang blend ng eyeshadow. So, depende naman sa inyo yan kung saan nyo gagamitin or kung saan kayo mas komportabling gamitin yung brushes nyo. So, wala naman tayong patakaran na ito dito para dito dapat lang o ito para dito lang. So, kayo, bahala kayo kung saan nyo gustong gamitin yung brush nyo as long as maganda yung kalalabasan. But in terms of sa product, sa pag-consume niya sa product, meron kasing ibang brushes na pag ginamit mo na sa product, and then, pag dinampi mo na sa face mo, nawawala na siya kasi meron yung napunta na lahat ng product mo sa brush. Pero, compared to this one, maganda siya kasi inilalabas na talaga yung powder. At saka, hindi siya nagbubusalsal. Ayan, maganda siya. Mura lang tong mga to. Kaya, hindi talaga kayo magsisisi sa pagbili. And then, next one, I have this flat brush. Foundation flat brush. Ayan, maganda siya sa skin. Gamitin, lalo na sa malalaki yung pores or yung visible, very visible yung pores nyo. Kasi, yung, ano niya, yung bristles niya is malambot. Kaya, hindi kayo masasaktan or hindi kayo mangangate habang yan, ginaglide nyo siya sa face nyo kasi ang lambot niya. So, ito yung Goddess na brand to. I bought it sa Trinoma. Doon sa Pop Culture sa Trinoma. Kaya, maganda siyang ipang foundation. On a circular motion. Kasi sobrang lambot talaga ng bristles niya. Ayan. Ayan, so, yung mga products ko, mura lang lahat yon. Kaya, tinry ko sila kasi first time, especially yung mga Sonia Kashuk kasi wala dito sa Pilipinas ng Sonia Kashuk na makeup. Usually yung mga brushes lang. Kaya nung nakita ko yung luminosity powder at saka yung bronzer, tinry ko talaga sila para makita at masubukan. So, ayan. So far, contented naman ako sa kanila. Tsaka yung mga brushes, especially yung mga brushes, murang-mura yon. Kaya, hindi rin ako nagsisi sa pagbili. Tsaka, especially yung Lorac Unzip. Ito, magagamit ko talaga to sa mga bride ko. At tsaka, especially for myself. Sa mga tutorial. Compare sa Naked na mahal. Pero, maganda rin naman yung mga shades ng Naked. Actually, I wanted to have also the Naked 3. Pero, naisip ko na similar naman siya dito. Yung mga shades niya, halos kaparehas lang. So, I decided to get this one instead. Less cheaper than the Naked. But, still, I think same quality din. Really pigmented. Kung gusto nyo rin masubukan yung mga products that I have, pwede kayong umorder sa akin if wala kayong makita sa iba. Sendan nyo lang ako ng message sa Facebook or sa YouTube. Pwede kayong mag-comment din. I can share with you guys. And, ayan. Murang-mura lang naman tong mga to. Kayang-kaya nyo yan. Ayan. So, if gusto nyo makita kung paano ko ginawa tong eyeshadow ko na pakeme-keme lang naman. I-comment nyo lang. And, pag nakarami kayong nag-comment, gagawin ko ng tutorial.
But seriously, sige, if you really want to learn how I did this eyeshadow using the Lorac Unzip, I will make a video tutorial. And hopefully, may upload ko rin yun soon kasi medyo busy na naman. But anyway, thank you for watching my video and I hope to see you on our next video soon. Bye! Hi! Ayan. And then, the next one is this Sonia Kashuk Illuminosity. Is yung e.l.f. High definition. Ayan. So, very careful lang dapat sa... Ano pala to, baby? Ba't parang may glitters? Siya yung pinang set ko while,